Ipapaliwanag na sana ng Four-Armed Ape King kung bakit kailangan na nilang kumilos ngayon, pero sinabihan siya ni Little Gray na siya na raw ang bahala dito. Naguluhan ang pinuno ng mga Dragon Monster kung ano raw ang ibig sabihin ng Four-Armed Ape King. Nagtaka rin siya kung sino ba raw itong halimaw na lumilipad sa kanilang itaas. Nakilala ni na Matriarch Laura na ito nga raw ang alaga ng ating bida. Ngayon pa din lang napagtanto ni Mr. Sikong na hindi raw pala isang ordinaryong tuta si Little Gray dahil may pakpak nga raw ito at isang nga raw pala itong halimaw. Yumuko ang Four-Armed Ape King at sinabi sa kanilang kamahalan na talagang napakatigas nga raw ng ulo ng pinuno ng mga Dragon Monster. Mukhang kailangan na nga raw nitong magpakilala para gumalaw na ang kanyang mga dating alagad. Nagtaka ang Dragon Monster Leader kung sino raw ang tinatawag ng Four-Armed Ape King ng kamahalan, hindi ba raw matagal na itong patay. Hanggang sa napatigil na lang sa pagsasalita ang Dragon Monster Leader noong magpalabas na si Little Gray ng isang makapangyarihang aura. Nagulat si Fu Guanfeng sa nakakakilabot na aura na nagmumula kay Little Gray. Sinabi naman ni Mr. Sikong na parang hindi nga raw ito kagaya ng aura ng mga Monster Dominator, pero bakit nga raw parang mas nakakakilabot at mas dakila pa ito kumpara sa aura ng ibang mga halimaw. Nag-transform si Little Gray sa malaki niyang anyo para ipakita sa lahat ang kapangyarihan ng isang Monster Emperor. Halos maluha ang Dragon Monster Leader nung mapagtanto nito na nasa harapan na pala niya ngayon ang kanilang pinakapinuno. Natutuwa siya dahil muli raw pala itong nabigyan ng panibagong buhay. Agad na lumuhod ang lahat ng mga Dragon Monster upang ipakita ang kanilang paggalang at pagbati sa muling pagbabalik ng kanilang Monster Emperor. Napaisip naman ang ating bida kung ito na nga ba raw ang backup plan na naisip ng dating Monster Emperor bago pa man ito mapatay ni na Sheng-An at ng mga nagtraidor na halimaw. Nagtanong ang misteryosong lalaki sa Monster Emperor kung sigurado na ba raw ito sa iminungkahi nitong kasunduan. Sumagot naman ng oo ang Monster Emperor at sinabi na napagpasyahan niya nga raw na silang mga halimaw ay payapa na lang na mamumuhay kasama ng mga tao. Sinabi ng misteryosong lalaki na nasurpresa nga raw siya sa naging desisyon ng Monster Emperor. Maliban nga raw sa kanya ay kakaunti lang ang mga tao na may kakayahan na makipagsabayan ng lakas laban sa mga halimaw. Binanggit din ng misteryosong lalaki na parehas nga raw sila ng Monster Emperor na nagtamo ng malaking pinsala sa natapos nilang laban. Pero may mga malalakas pa nga raw itong alagad na halimaw na kayang-kayang pagharian ang kanilang buong planeta. Nakakapagtaka nga raw na kahit mas malakas ang puwersa ng mga halimaw ay mas pinili pa rin ng mga itong mamuhay kasama ang mga tao. Sinabihan ng Monster Emperor ang misteryosong lalaki ng mali raw ito. Mukhang hindi pa nga raw nito naiintindihan ang kakayahan ng mga tao. Napakalaki pa nga raw ng potensyal ng mga tao kaysa sa inaakala nito. Pinaliwanag ng Monster Emperor na sa pagdating nga raw nila ay kumalat na rin sa buong planeta ang kapangyarihan ng metamorphosis. Dahil nga raw doon ay magbabago ng napakalaki ang ekolohiya ng buong planeta at magkakaroon ng kapangyarihan ng mga tao. Sa pagtagal nga raw ay malalampasan pa ng mga tao ang lakas ng mga halimaw kaya tama lang daw ang naging desisyon niya ngayon na mamuhay na lang sila ng mapayapa. Naiintindihan na ng misteryosong lalaki ang naging desisyon ng Monster Emperor na mamuhay ng mapayapa ang dalawang lahi. Pero ngayon nga raw na nagtamo ng malaking pinsala ang Monster Emperor, hindi nga raw nila nasisigurado na sasang-ayon din ang mga malalakas nitong kasamahan sa magiging desisyon nito. Sumagot naman ang Monster Emperor na normal lang naman daw na hindi sumang-ayon ang ilan sa kanyang mga kalahi. Pero wag na nga raw itong intindihin ng misteryosong lalaki, ang mahalaga nga raw ay tandaan lang nito ang kanilang naging kasunduan. Sinabi rin ng dating Monster Emperor na balang araw nga raw ay mapapagtanto rin ng kanyang mga kalahi na tama ang kanyang naging desisyon. Pinakiusapan niya rin ng misteryosong lalaki na sana nga raw ay tulungan siya nito kung dumating man ang araw na kailanganin niya ang tulong nito. Nagtaka naman ang misteryosong lalaki sa sinabi ng Monster Emperor, tinanong niya kung ano ba raw ang kailangan niyang gawin. Pero sinabi lang ng Monster Emperor na wala pa naman daw itong kasiguraduhan, pero kung magkataon man daw, sana raw ay hindi siya nito tanggihan. Nagpaalam ang Monster Emperor noong marinig niya na nangako na ang misteryosong lalaki na tutulungan daw siya nito. Napaisip si Zofan kung ang mga pangyayari ba raw na nakita niya sa kanyang isipan ay nagmula sa alaala ni Little Gray. Mukhang noon pa nga lang daw ay nahulaan na ng Monster Emperor at ng misteryosong lalaki na posibleng gumawa ng rebelyon ang lahi ng mga halimaw.
Sumakay na sina Zofan sa grupo ng mga naglalakihang dragon monster para mas mabilis silang makabalik sa dinaanan nilang lagusan. Napansin ng dragon monster leader na nagising na ang kanilang kamahalan, tinanong niya ito kung gusto pa ba raw nitong matulog. Hindi pa nga raw ganoong katagal nung isilang muli ito kaya baka kailangan pa nitong magpahinga para mas mabilis na manumbalik ang dati nitong lakas. Sumagot naman ang naghihikab na si Little Gray nang hindi na raw kailangan dahil sapat na nga raw ang kanyang naging pahinga. Nagulat ang Dragon Monster Leader dahil biglang nakaboses ni Little Gray ang boses ng dating Monster Emperor, tinanong niya ang kanilang kamahalan kung bumabalik na ba raw ang kapangyarihan nito. Sinabihan ni Zofan ang lahat na naroon na nga raw sila ngayon sa Monster Realms Gate patungo sa kanilang mundo. Maghanda na nga raw agad ang mga ito dahil pupuslit na nga raw sila sa napakalaking Monster Cave para isagawa ang kanilang pagpatay sa mga Monster Dominator. Sa labas ng Massive Monster Cave ay patuloy pa rin ang nagaganap na labanan sa pagitan ng mga halimaw at hukbo ng mga tao. Pagkarating ng Giant Rock Dominator ay agad itong tinanong ng Inferno Dominator kung nahanap na ba raw nito sina Zofan. Sumagot naman ang Giant Rock Dominator nang hindi pa dahil bigla na nga lang daw ang mga itong naglaho. Ito naman ang nagtanong sa Inferno Dominator kung kamusta na raw ang sitwasyon sa loob ng kanilang Monster Cave. Sumagot ang Inferno Dominator na bukod nga raw sa hukbo ng mga tao na patuloy na umaatake sa labas ay wala naman daw nangyayari na kahit na anong paggalaw sa loob ng kuweba. Kapag nga raw wala pa rin siyang narinig tungkol kay Zofan ay siya na ang mismong makikipaglaban sa labas para ubusin ang lahat ng mga umaatake sa kanilang tao. Sinabihan ng Giant Rock Dominator ang Inferno Dominator nang kumalma raw muna ito at maghintay pa ng ilang sandali. Habang nag-uusap ang dalawang halimaw ay may bigla na lang nagsagawa ng isang palihim na pag-atake. Nagtaka ang Inferno Dominator nung maramdaman nito na nasaksak siya sa kanyang dibdib. Maging ang Giant Rock Dominator ay nagulat rin sa bilis ng mga pangyayari. Nagsalita ang ating bida at sinabihan ng inatake niyang Inferno Dominator nang matagal-tagal na nga rin daw silang hindi nagkikita. Nagalit ang Inferno Dominator noong malaman nito na si Zofan ang umatake sa kanya. Tinanong niya rin ito kung paano raw ito nakapuslit sa loob ng Monster Cave. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan ng Inferno Dominator na tingin ba raw talaga nito ay napakahigpit na ng ginagawa ng mga itong pagbabantay, kung tutuusin nga raw ay hindi man lang sila nahirapan sa pagpuslit doon. Natuwa si Mr. Sikong noong makita nito na matagumpay ang palihim na pag-atake na ginawa ng ating bida. Kapag nakapatay nga raw sila ng isang Dominator monster ay magiging matagumpay na ang panimula ng kanilang misyon. Nagsalita ang Inferno Dominator at tinanong si Zofan kung inaakala nga ba raw talaga nito na magagawa na siya nitong mapatay, talagang napakakitid nga raw ng utak ng mga tao. Agad na dumistansya ang ating bida papalayo sa dalawang Dominator monster, nagtataka rin siya kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ng Inferno Dominator. May inilabas na kapangyarihan ng Inferno Dominator mula sa bunganga nito. Noong gawin niya ito ay doon na nabalot ng nagliliyab na harang ang buong Massive Monster Cave. Sinabi ng Inferno Dominator na kanina pa nga raw talaga silang naghihintay doon, hindi niya nga raw inasahan na mahuhulog nga sina Zofan sa kanilang patibong. Mukhang bagay nga raw sa sitwasyon na ito ang kasabihan ng mga tao na nagpagisa sila sa sarili nilang mantika. Nagsalita na rin ang Giant Rock Dominator at sinabihan ng lahat na muli na naman daw niyang nakita ang mga dagang ito. Tingnan na nga lang daw nila kung sa pagkakataong ito ay magawa pa ng mga itong makatakas. Sinabi ni Fu Guanfeng na ito na raw pala ang nababalitaan niya noon na Inferno Dominator at Giant Rock Dominator ng mga main monster caves. Hindi niya nga raw inasahan na matatagpuan nga raw nila ang mga ito ng magkasama. Sinabi rin ni Mr. Sikong na napakatusaw nga raw pala ng mga monster dominator kaysa sa inaasahan nila. Matagal na nga raw pala sila ng mga itong hinihintay para mahulog sila sa inihanda ng mga itong patibong. Natuwa ang Inferno Dominator dahil mukhang kinakabahan na nga raw ang mga taong ito, mukhang nagulat nga raw ang mga ito sa kanilang patibong. Sinabihan rin ng Inferno Dominator ang Giant Rock Dominator nang wag na raw muna itong kikilos, siya na nga raw ang bahalang tumunaw sa buong katawan ni Zofan hanggang sa maging isa na lang itong abo. Salungat naman ang naiisip ng Giant Rock Dominator sa nangyayari ngayon. Nagtataka siya kung bakit parang hindi raw masyadong kinakabahan ang mga taong ito kumpara noong una niya ang mga itong nakalaban, bakit nga raw parang hindi siya mapalagay sa nangyayaring sitwasyon.
Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Nagpakawala na ng malakas na pag-atake ang Inferno Dominator, oras ng araw para gawin niyang abo ang ating bida. Nagsagawa na rin ng pag-atake si Zofan at agad na hinati ang skill na ibinato sa kanya ng Inferno Dominator. Nagtaka ang Inferno Dominator kung bakit napakabilis gumalaw ng ating bida, hindi niya nga raw ito masundan kahit na nasa loob na ito ng kanyang flaming territory. Inilagay ni Zofan ang pinagsamang lakas ng kanyang dalawang teritoryo sa sunod na pag-atake na kanyang pakakawalan. Agad na binalaan ng Giant Rock Dominator ang Inferno Dominator nang wag daw itong makikipagsabayan kay Zofan, kailangan nga raw nitong iwasan ang pag-atake na pinakawalan ng ating bida. Sinabi ito ng Giant Rock Dominator dahil naranasan na niya ito noong huling nagkalaban sila ni Zofan. Nangamba ang Inferno Dominator noong maramdaman nito sa ating bida ang aura ng makapangyarihang Monster Emperor. Bahagyang hindi nakagalaw ang Inferno Dominator noong mapasailalim ito ng suppression effect ng Resonance Link ni Zofan at Little Gray. Naisip ng Inferno Dominator na nakakasigurado nga raw siya na ang nakakakilabot na aura na nararamdaman niya ngayon ay kapangyarihan nga ng Monster Emperor. Agad niyang tinawag ang Giant Rock Dominator na iligtas daw siya nito. Napahinto ang ating bida noong maramdaman niya na may nagpakawala ng pag-atake sa kanyang likuran. Hindi na niya naituloy ang pag-atake sa Inferno Dominator dahil kinailangan niyang unahin ang kanyang pag-iwas. Sinabi ng Giant Rock Dominator na muntikan na nga raw ang Inferno Dominator dahil nakapaloob sa pag-atake na gagawin ni Zofan ang kapangyarihan ng Monster Emperor. Nagtaka naman ang Inferno Dominator dahil balita nga raw nila ay hindi pa ganoong katagal simula nang isilang muli ang Monster Emperor, hindi ba raw dapat ay aabutin pa ito ng matagal na panahon bago bumalik ang lakas nito at maging malaking banta laban sa kanila. Sa labanang ito ay hindi na lang ang ating bida ang mag-isang nakikipaglaban. Nakaalalay rin si Little Gray para ipahiram sa kanyang Master Zofan ang kanyang taglay na kapangyarihan. Noong pagmasdan ng dalawang Dominator monster sina Zofan at Little Gray ay doon na nila naintindihan kung bakit nagagawa ng mga itong makapagpalabas ng mga malalakas na pag-atake. Mukhang iniipon nga raw ng bagong Monster Emperor ang kapangyarihan nito sa isa nitong paa para magamit ng ating bida. Hindi nga raw pala sila dapat mabahala dahil hindi pa naman nanunumbalik ang buo nitong lakas. Tinawag na ng Inferno Dominator ang kanyang mga alagad. Inutusan niya ang mga nagliliyab niyang alagad na makipaglaban daw ang mga ito hanggang kamatayan. Tinawag na rin ng Giant Rock Dominator ang lahat ng mga naglalakasan niyang tagasunod. Lumaban ng araw ang lahat ng mga ito at ubusin ang kanilang mga kalaban. Sabay-sabay na umatake ang napakaraming halimaw kaya sinabihan ni Mr. Sikong ang kanilang panig na kailangan daw nilang mag-ingat. Naisip ng Giant Rock Dominator na inatake nga raw ng mga taong ito ng palihim ang Inferno Dominator, ngayon nga raw ay dito niya naman ipapalasap ang paraan na ginamit ng mga ito. Nangamba si Mr. Sikong noong sumulpot sa kanyang likuran ang Giant Rock Dominator. Mabuti na lang at napansin agad ito ni Zofan kaya agad niyang nailigtas si Mr. Sikong sa pag-atake na ginawa ng halimaw. Kahit nabigo ang ginawang plano ng Giant Rock Dominator ay naging kampante pa rin ito. Hindi naman daw siya masusugatan ng kaunting kapangyarihan na nagmumula sa bagong Monster Emperor. Sinabihan naman ni Zofan ang Giant Rock Dominator nang tingnan na nga lang daw nila kung mapigilan ba ng ipinagmamalaki nitong depensa ang kanyang gagawing pag-atake. Bigla na lang nahati sa dalawa ang katawan ng Giant Rock Dominator noong atakihin na ito ng ating bida. Natuwa sina Mr. Sikong at Fu Guanfeng noong makita nila na napatay na ni Zofan ang isa sa mga Monster Dominator. Pero kabaliktaran ang naramdaman ng ating bida dahil hindi nga raw ito dapat ganoong kadali, mukhang may mali nga raw doon. Hanggang sa nagulat na lang ang ating bida dahil nagkatotoo nga ang kanyang hinala. Nakita niya na muling nabubuo ang nawasak na katawan ng Giant Rock Dominator. Naisip ni Mr. Sikong na hindi nga raw pala ganoong kadali na mapatay ang mga Dominator monster na ito. Sinabihan ng Inferno Dominator ang Giant Rock Dominator na mukhang baliwala nga raw pala ang ipinagyayabang nitong depensa sa harap ng kapangyarihan ng bagong Monster Emperor. Sinabi ng Giant Rock Dominator na malalagay nga raw sila sa panganib kapag hindi sila naging maingat sa pagkalaban kina Zofan at sa bagong Monster Emperor. Ang pinagsama nga raw ng mga itong kapangyarihan ay higit na mas malakas kaysa sa inaasahan nila.
Kaya bakit nga raw sila magpapakahirap na kaharapin ang mga ito kung pwede naman nila itong ipagawa sa iba? Inutusan ng dalawang Dominator Monster ang kanilang mga alagad na atakihin daw ng mga ito ang grupo ni Zofan hanggang sa maubusan na ang mga ito ng lakas. Ngayon ay medyo nakarecover na si Fu Guanfeng kaya nagagawa na ulit nitong makipaglaban. Ginagampanan rin ng Mercenary Association President ang kanyang parte sa pag-ubos sa mga umaatake sa kanilang kalaban. Binigyan ni Mr. Sikong ng kanya-kanyang posisyon ang kanyang mga kasama kung saang direksyon ang mga ito makikipaglaban. Sa pagtagal ng laban ay doon na nila naramdaman ang hirap ng pagkalaban sa napakaraming halimaw. Nababahala na ang Mercenary Association President dahil pag tumagal pang araw ito ay tiyak na sila na ang madedehado. Ginamit na muli ni Little Gray ang kanyang Monster Emperor's Suppression para pahintuin ang mga umaataking halimaw. Agad na ginamit ng ating bida ang pagkakataong ito para maghanda ng isang malakas na pag-atake. Hanggang sa pinakawalan na nga niya ang napakalaking sword skill patungo sa mga humintong halimaw. Namangha si Mr. Sikong noong makita nito ang ginawang pagpapahinto ni Little Gray sa napakaraming Monster King. Natuwa naman si Little Gray matapos marinig ang mga papuri ng mga kasamahan ng kanyang Master Zofan. Imbis na kabahan ay mas natuwa pa ang Inferno Dominator sa mga nangyari. Ngayon nga raw na naubos na ang kanilang mga alagad ay halos nakahanda na rin ang kanilang patibong. Nagtaka si Zofan sa naging reaksyon ng Inferno Dominator, hanggang sa napansin niya na may nagbabago na naman sa kanilang paligid. Nagiba ang kulay ng apoy na nakapalibot sa kanila na para bang humalo dito ang kapangyarihan ng mga natalo nilang Monster King. Nangamba ang Mercenary Association President dahil mukhang isa na naman daw ito sa mga patibong ng mga halimaw. Agad namang napagtanto ni Zofan kung ano ang nangyayari ngayon, mukhang nasa loob nga raw sila ngayon ng pinagsamang teritoryo ng dalawang Monster Dominator. Binati ng Inferno Dominator ang grupo ng ating bida dahil nasa loob ang mga ito ng pinagsama nilang teritoryo. Sinabi ni Mr. Sikong na kanina pa nga raw nilang hindi magamit ang buo nilang lakas noong nasa loob sila ng teritoryo ng Inferno Dominator. Mas mahihirapan pa nga raw sila na magamit ang kanilang buong kapangyarihan lalo na't nasa loob na sila ngayon ng monster territory na nilikha ng dalawang Dominator Monsters. Tinawag muli ng dalawang halimaw ang iba pa nilang alagad para patayin ang mga tao na nabihag sa loob ng kanilang teritoryo. Nag-alala si Zofan sa sitwasyon na kinalalagyan nila ngayon. Gamit ang telepathy ay tinanong ng Four-Armed Ape King ang ating bida kung makakaya ba raw nitong solusyonan ang kinakaharap ng mga itong problema. Tinanong rin ito kung kailangan na ba raw nilang tumulong. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na wag daw mag-alala ang Four-Armed Ape King dahil makakaya pa naman daw niya ito. Kailangan pa raw ng mga itong maghintay hanggang sa magpakita na rin doon ang dalawa pang Dominator ng mga main monster caves. Sinabi ng Four-Armed Ape King na naiintindihan niya raw na kailangan nilang sundin ang kanilang plano, pero wag nga lang daw masyadong papaguri ni Zofan ang sarili nito. Nagulat ang ating bida sa payo ng kanyang Senior Ape King, pinagyabang niya dito na sa katunayan nga raw niyan ay hindi pa niya ginagamit ang buo niyang lakas. Agad na sinalubong ni Zofan ang napakaraming halimaw para patunayan ang mga sinabi niya sa kanyang Senior Four-Armed Ape King. Nag-alala ang Mercenary Association President sa ginawang pagsugod ng ating bida sa napakaraming halimaw, napakadelikado nga raw ng ginagawa nito. Pinagmalaki ng Inferno Dominator na ang pinagsama nga raw nilang teritoryo ay may kakayahan na mapahina ang mga taglay na abilidad ng mga tao kabilang na rin ang kanilang depensa. Ang isang grupo nga raw ng kanilang mga Monster Kings ay kayang-kayang patayin ng isang Advanced War God habang nasa loob ang mga ito ng kanilang teritoryo. Kaya tiyak nga raw ang pagkamatay ni Zofan nang dahil sa kapangahasan nito na sumugod ng mag-isa. Sabay-sabay na inatake ng napakaraming Monster Kings ang papasugod nating bida. Imbis na mapatay nila si Zofan ay sila pa itong sabay-sabay na naglaho matapos silang tamaan ng pinakawalan nitong pag-atake. Hindi makapaniwala ang Inferno Dominator na mabilis lang na matatalo ng ating bida ang mga alagad nilang Monster King kahit na nasa loob na ito ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ng Giant Rock Dominator na talagang napakalakas nga raw pala ni Zofan, mukhang kailangan nga raw na sila na ang mismong kumilos para iligpit ito. Pero bago pa man makagalaw ang dalawang Dominator Monster ay sumulpot na muli si Zofan sa kanilang likuran. Nagtamo ng malaking pinsala ang Inferno Dominator noong muli na naman itong saksakin ng ating bida.
Sinabihan ni Zofan ang Inferno Dominator na sa pagkakataong itong araw ay hindi na ito makakaligtas sa kanyang kamatayan.